galing po kami sa barangay na Pindan. Nagpalo up po kasi kami ng aming accreditation ng samahan ng tribe as to respect po sa barangay. So, nag-submit po ako complete po yung aming dokumento na sinubmit po sa barangay. So, accreditation po lang ng samahan po dito. And also, nag-explain po ako na ang is easy po kasi to follow na lang kasi wala po talagang budget ang tribe. So, is easy na lang naman na registration ang kulang eh. So, malaki din kasi ang kailangan ang time at saka effort mo doon, saka expenses para mabuo si SEC. So, mas inuna po namin yung legality muna ng dokumento at maaayos po namin muna bago si SEC. So, dahil sa organization ng tribe, we are still legit and affiliated naman po siya. So, hindi naman po namin kailangan ng SEC eh. So, then, dahil nire-respeto po namin ang patakaran and bylaws ng barangay, so, kailangan po namin mag-register. Okay po, nirespeto po namin. Sundin po namin naman, kailangan po namin registration. Pero, nag-explain naman po ako na kailangan po namin ng takes time muna para sa ganun po ay magkaroon po kami ng budget. So, many times na po kami nag-follow up sa barangay ng Napindan at hindi po maganda ang treatment sa amin ng mga tao po sa loob ng barangay. Yung katulad mo ng executive assistant secretary po ni Kapitan Jerome, hindi po maganda ang kanyang trato po sa amin. Palagi po kami dinidiscriminate ng mga words at aksyon at ang pagmumukha niyang maasim palagi ang tingin po sa amin. At never po siyang nagngiti sa amin para po bang kami ay napakapait sa kanyang paningin. So, we understand naman sa ganyang sitwasyon. Siguro, this is my third time na pumunta po ako. Ang una, pangalawa po sa aking mga katribal leaders po. At ito po, pangatlo ko din po napunta. So, bali, 5 times po kami pumunta. And sa una pong punta namin, binigyan niya po ako ng numbers and names niya, name niya, para i-contact. Pero, nagtawag ako, hindi siya matawagan. And nag-text ako, wala pong reply. And kaya pinapunta ko ulit ang aking mga leaders at kinunan niya ng numbers. And then, nawala na naman daw. Nawala. So, pumunta kami. Sabi, bakit di daw ako naka-schedule? Wala pa daw kaming schedule. Sabi ko, kasi wala naman pong ibinigay sa amin na update kung ano. Kaya nandito po kami para malaman namin kung kailan ang schedule update namin. Sabi niya, ay sorry po na wala po yung number ninyo. Sabi ko, hindi po namin fault yun. Kaya kami nandito para po ay malaman kung ano po yung updated po sa aming sinasubmit at hinihingi po sa barangay. Pero kami pa po yung sinabihan na bakit nandun kami. Siyempre, kami naman ay nagtataka. And then, lumabas po si Kapitan. Sinabihan na sa upuan kami sa labas, sinabihan kami ni Kapitan na pwede kaming pumasok po sa kanyang opisina at doon po kami umupo para antayin po siya kasi akyat lang daw po siya sa taas at bababa din siya. After that, sabi niya ay kausapin kami. Sabi ko, okay lang po, antayin ka po namin. Nung pumasok po kami, bigla po kaming sinabihan ng kanyang executive assistant secretary na ano po ba ang aming pinunta doon. Siyempre, many times kami nagpaliwanag. Alam na po nila yun. Tapos sabi niya, ay, wala po si Kapitan. Hindi po siyang babalik. Sabi ko, sinabi naman ni Kapitan na papasok kami dito at antayin siya kasi bababa siya, kausapin kami. Sabi niya, ay, wala pong ganun na sinabi. Sabi ko, sir, pabalik-balik na po kami dito. Sabi kong ganun. Napagod na rin po kami kapabalik-balik. Ano po ba talagang update? Sabi niya, natural lang yun, mapagod kayo. Yun ang sagot niya sa akin. Sabi niya, walang alam sa trabaho niya sa barangay. Ngayon, lumabas kami. Ngayon, ang sabi ko, nagsalita ako doon sa labas na, kung hindi nyo kami kayang itrato ng tama, at hindi nyo kayang magsalita sa amin ng tama, sabihin nyo kaagad sa amin kung tumatulungan nyo kami o hindi, o mabigyan nyo kami ng request namin o hindi, kung ano, para hindi na kami aasa sa inyo, kasi nandito kami para respetuhin kayo eh. Pero kung hindi nyo kami nirespeto bilang tao kami na pumunta dito, wala nang problema sa amin. So, lumabas siya kasi nagsasalita akong malakas sa labas. Kahit sino man sa sitwasyon namin eh.
Buti nga, malakas lang ang salita ko, hindi ako nagwala dun eh. Ngayon, lumabas siya sa akin. Sabi niya, ma'am, pasensya na po kasi, hindi siya naging ang pasensya ha. Ma'am, sabi niya, sinabi ko naman po sa inyo na may pupuntahan po si Kapitan. Hindi po siya makakabalik kasi may pag-aakyat na po sa taas, didiretso na po yan siya sa kanyang pupuntahan. Sabi ko, sandali lang sir, sino po ang nagsasabi sa inyo ng totoo, ng tama ni Kapitan? Sino po ba ang dapat naming sundin? Ikaw po ba o si Kapitan? Kasi ang sabi ni Kapitan, akyat lang siya sa taas, bababa din siya, pasok lang kami sa loob, antayin namin siya at kakausapin kami. Ngayon, ikaw ang sinabi mo, akyat siya sa taas, didiretso na sa lakad niya, hindi niya na kami maharap pa at makausap. Ang sabi niya sa akin, siya daw po ang masusunod dahil siya po ang nagbibigay ng schedule. Oh wow, sabi ko. So, ibig sabihin, sabi ko, si Kapitan at ikaw, hindi nagsasabi ng totoo sa amin. Sino ang dapat naming sundin at ang nagsasabi sa amin ng totoo? So, pinapasok po niya kami sa opisina ni Kapitan. Pumasok si Kapitan. Ang kinausap lang ni Kapitan ang kanyang Executive Assistant Secretary. Ang tagal nila nag-usap doon, ang tagal din namin nag-antay sa loob ng opisina para pasukan po kami ni Kapitan sa loob. Pero lumabas si Kapitan, hindi man lang kami sinilip sa loob ng opisina. Pinapasok kami sa opisina para antayin siya, tapos ngayon ang kinausap niya lang ang sekretary niya. Tapos sabay talikod na para bang wala siyang kinausap o wala siyang tao na nag-aantay sa kanya na pinaantay kami. Anong kalukuhan ito? Lahat ba ng kapitan, mayor, ganito ang trato sa aming mga katibuan? Ano gusto nila? Kinakausap nila eh. Yung mga tao na mga illegal, ang pinoproseso, tapos kami na mga legal. Ang pinoproseso namin, ayaw nila sa amin? Ano ba ang meron sa IPRA 8271 ng Section 2029 na bakit lahat ng kapitan sa bawat bayan ay hindi alam ang batas na ito? At bakit ba lahat ng kapitan at mayor ay lagi kami dinidiscriminate at hindi kami tinatrato na tao? Pasensya na kayo ha, kasi ako hindi ko talaga gusto na lahat ng kapitan na lang ng bawat bayan ay ginaganon kami. Na inaayos lang namin ang aming dokumento at ang aming ownership, ang aming mga transaction na nilalagay namin sa legality ang aming dokumento. Pero pilit kami dinadown at pilit kami niwawalang hiya. Hindi trato nila sa aming tao. Kaya ang sabi ko, wala namang problema. Kaya ako mag-complain ako sa 888 at ombudsman itong ginawa ninyo sa amin. Kaya pagpasensya na po, sabi ko sa sekretary na nakipag-usap sa amin. Humihingi siya sa amin ng pasensya. Pero sabi ko, pasensya na po. Sabi ko, kasi dumulog kami dito na tao eh. Pero hindi po, trato ang turing po sa amin dito sa barangay. Kaya ako'y magko-complain po nitong ginawa po sa amin ni Kapitan dito at ng tao niya dito sa barangay na ito. Kaya sa ngayong araw po ako'y nagpapasalamat po sa binigay po ng Panginoon sa amin na grace at good health at protection po sa amin sa araw na ito. Sa pag-provide, supply niya po mga needs physically, emotionally, intact po binibigay niya po sa amin na lakas at strength po. At financially po ay pinoprovidean po kami ng Panginoon sa araw-araw na po naming pangailangan, lalo na po sa aming dokumento. Ako'y nagpapasalamat po sa lahat and God bless po sa lahat.